morning guys. Narito tayo ngayon sa ating minivan at check natin yung isa sa mga karaniwan daw na problema sa surplus ng minivan, yung leaking, no? Yung leaking sa passenger side. So ito yung driver side, yung passenger side, may leaking sa floor. So dito, yan. So dito, tinanggal ko na yung dito. Ito yung floor natin. Nag-leak siya. Kung makikita nyo, basang-basa siya dito. Tinignan na natin dito. Sa paligid niya dito. Wala naman siyang basa. So hindi siya basa yan dito. Ngayon, ang duda ko ay dito sa labas. Itong side na ito, pero kung dito dapat papasok siya doon sa loob, so wala naman siya. So baka nandito siya sa to. Tignan natin. Yan, i-open natin itong side na ito at ito para makita natin kung saan ba talaga siya nanggagaling yung tubig. Kasi hinahanap ko sa YouTube yung ganito, parang wala pang yan. Kasi kung dito siya manggagaling sa aircon, yan, moist lang ito, hindi siya basang basa, hindi katulad nito na basang basa. Ito tuyo naman itong side na ito, wala dito na, so parang umakit lang yung ganyan. Okay. So parang dito siya or dito ang problema. Tingnan natin. Ayan, so kung makikita nyo, natanggalan natin ito dito sa side na ito. Ito, tuyo, diba? Tuyo siya. So, possible saan nang pumasok ng tubig? Dito sa ilalim. Dito medyo tuyuan dito. Tuyo tayo dito. Dito tayo nagbabasa. Kung dito nanggagaling, hindi din kasi tuyo to. So dito siya, basang-basa siya dito. Dito naman hindi din, wala din siyang basa. Parang nadamay lang siya. Medyo moist. Sulok, pero hindi makita kung saan tumutulog. So, tingnan natin saan kaya ito. So kung makikita nyo my friends, ito na yan siya. Ganyan siya dito yan eh. So doon sa kabilang side, tuyo naman, maalikabok lang. Yan. Dito, ito yung basa. Nahanapin natin kasi parang wala dito. Saan siya? Nakapulasan natin agad kasi ang hirap sa mga lawang. Dito sa mga dito eh. Dito sa loob. Yan o. Tapos dito tayo. Dito. Medyo basa din. Pati itong loob nito basa. So possible na dyan ang gagaling kapag tayo ay bumabiyahe ng umuulan. So ang solution natin sa ngayon is maglagay ng acrylic silicone sealant black.
Nagamit ko na to sa ibang part pero dito tingnan natin. So kasi tingnan natin dito sa harapan. Iba dito. Ito tayo muna dito. Ayan. Tubig. Yung tubig sa loob eh. Saan siya galing? Kailangan niya malagyan ng sila. So dito din sa ilalim ng ating headlight, aeroplane ako na dito. Ayan. Dito din sa loob. Yan. May tubig din dyan. Ilalim na yan. Dahil may natanggal na sealant. Titignan din natin dito sa gilid. Ano? Basa din siya dito. Kita nyo. Yun. Basa siya. So pwede dahil sa gulong. So umulan. Iwan muna natin yung sasakyan. Mamaya ayusin natin. Balikan natin. So feeling ko nasa right side sa panel sa ibabaw ng gulong. May mga basa doon eh. So doon natin hahanapin yung basa. Although umuulan naman kasi talaga. Pero baka kasi doon pumapasok. So, binakas natin yung gilid. Binakas natin yung gilid para makita natin ito dito. So, may basa dito na nanggagaling. Punta dito. At dito siya bumababa. So, hindi naman siguro sa angat ng paggalong dito sa ilalim. Malamang siya dito sa taas. Kasi ito basang-basa siya. So, dito ko ito talaga. So, akyat ulit tayo kasi umambon na medyo lumakas yung ambon. Kaya akyat muna tayo. Obserbahan natin kung may tutulog. So, pinatuyo natin siya ng ilang minuto. Halos isang oras din. Natuyo naman siya. At hindi siya tumulo na dito sa part na to. Sa part na ito, hindi siya tumulo. Dodoblin lang natin ulit yung kanyang sealant. Para tingnan natin pag umulan ulit mamayang gabi. Hindi naman natin gagamitin yung van hanggang bukas. Ayan. I-detach natin. So ayan, patuyuin muna natin to overnight ulit. Tapos antayin natin, observe natin kung may tutulo pa o mababasa pa siya ulit. Thank you for watching. Update ko kayo sa part 2 ng ating vlog. Thank you. Goodbye.